Okay, so good day learners. No? For today, we will discuss about sa paggawa ng Google Sites na connected to our lesson. So, gagamit tayo ng tawag dito, laptop or yung iba pwedeng gumamit ng cellphone. So, paano nga ba gawin itong Google Site? So, like this. Itong mga to ay gagawin nyo rin. So, ipapakita ko yung step by step kung paano makagawa ng isang Google site. Ayan ba. So, first, mag-open kayo ng Chrome. So, again, kahit laptop yung gamit ko sa discussion natin, kapag gumawa kayo ng Google site gamit ang cellphone, same lang po ng features yung may kita ninyo. Kung anong mga settings, ano yung mga tools na nasa laptop, ganun din po yung nasa cellphone. Kaya wala pong magiging problema. And, balik tayo para maagawa ng Google site. First, pumunta ka sa Chrome. Then, i-search mo yung Google site. Search mo Google site. Google site, then i-click mo tong Google site na link na ito. Okay. So once na nasa Google site ka na, ang i-click mo po dyan, so meron ditong start a new site, merong portfolio, family updates, event, and help center. So ang gagamitin po natin dyan ay yung portfolio. So, click mo lang yung portfolio. Again, ang gagawa nyo po ng Google site, ang magiging topic nyo po dyan ay yung inyong business plan. So, kung ano yung business plan nyo, ayun yung gagawa nyo ng Google site. Ayan. So, nandito na tayo sa creation ng Google site. So, first, may kita nyo rito, itong mga to. Ito yung mga tools. No? Ito yung mga content na pwede nyo ilagay sa inyong website. So, andito yung collapsible group, table of content, image carousel, bottom, divider, spacer, social link, placeholder, YouTube, calendar, map, docs, slides, sheets, form, and chart. And next, dito naman may kita nyo rito yung home, yung about, yung project page. So, yan po. And next, dito naman ay yung page. So, makikita dito yung home and project page. Kung ano yung nandito, magre-reflect lang po yan dito sa gilid. And then yung theme. So, anong theme yung gagamitin nyo? So, pwede nyo yung i-customize. Pwede nyo baguhin. So, pwedeng purple, pwedeng parang light green, violet or purple pala, ito pala yung pink, so black, so it depends sa inyo. Next one, first ang gagawin nyo ay ilagay nyo yung inyong group name or yung group number niyo. So dito yung siya ilalagay. So group name, so halimbawa kung group 1 kayo, syempre ang ilalagay nyo ay group 1. Kung group 3, so group 2, halimbawa. So, group 2. Group 2. Then, okay na yan. Next, add header. So, add header. And again po, remind ko lang kayo na bago kayo mag-start gumawa ng Google site, dapat po lahat ng features, lahat ng text or information ay nakasave na po sa inyong cellphone or sa inyong computer para mas madali kayong maagawa ng inyong Google site. Para copy-paste na lang po yung inyong gagawin. So, yun po. Next. So, meron na tayong header. Now, yung header na yan, pwede natin yung palitan ng image. So, pwede natin siyang palitan. So, halimbawa, palitan natin siya ng image. So, again, sinave ko na lahat ng pictures na kailangan ko para sa aking website na gagawin. Boom. So, okay. So, ganyan.
After nyan, dito naman tayo. Scroll down lang, and then pwede nyo ilagay dito yung name ng inyong business. So, halimbawa, Dainty. So, Dainty Gulaman. And pwede nyong palitan yan ng font style. So, palitan natin ng font style. Semi-bold. Then, i-bold natin dito. Then, yung size. So, pwede natin 60. Then, center. And, pwede rin natin palitan ng color. So, gawin natin black. Okay, parang mas okay yung brown. Light brown. Okay. Then, add tayo ng logo. So, ano ba yung logo ng business ninyo? So, yun yung pwede nyo i-insert dito. So, replace again. Then, upload. So, select the picture. Then, open. Then, okay na yan. After that, so, sa baba, pwede tayong mag-insert yan. No? So, pwede tayong mag-insert ng divider. Halimbawa, click muna natin to. So, delete ko muna to. So, click ko to. Then, mag-insert ako ng divider. So, para magkaroon lang ng space divider and spacer. Then, divider again. So, para magkaroon lang ng style. After nyan, ang gusto kong sunod na ilagay sa aking website ay yung kanyang tagline. So, ang tagline ko ay caps lock natin lahat. Mango gulat sa sarap. Since ang business ko ay mango gelatin. So, okay. Masyado malaki. Hindi natin bawasan. 6. And palitan ulit natin ng style. Dami natin black. Okay na yan. Then after nyan, mag-a-add ako ng, pwede ko na lang siya palang i-copy paste. So i-copy ko na lang to. Itong pinaka team na to, pwede ko siyang i-duplicate. So, click ko lang tong duplicate section. Then, pwede ko na siyang palitan ng text. So, ang next na ilalagay ko dito yung description of the business model. So, description of the business model. Then, papalitan ko siya ng font style. Again po, sa paggawa ng inyong Google site, be creative po. Kayo po ang bahala kung paano nyo papagandahin ang inyong website. No? Nasa sa inyo po yan. So, ito pong ginagawa ko, yung pinapakita ko sa inyo, pinapakita ko lang kung ano yung mga pwedeng gawin, paano gamitin yung tools, no? Ayun lang po. Pero sa inyo po, kayo ang bahalang gumawa kung anong gusto nyo style, anong gusto nyo design, nasa sa inyo yun. Okay. Next, meron na akong description of the business model. Then ngayon mag-a-add ako ng collapse group. So, sa collapse group, gagawin ko dito, i-delete ko lang itong nasa baba. Ayan. Then dito ko isusulat yung description ng business model ko. So again, meron na akong naka-ready na mga script. So ika-copy paste ko na lang siya ngayon. So hanapin ko na lang dito yung description. So dito yung description. So actually itong business plan na ginagawan ko ngayon ay yung business plan ko pa. Actually, namin nung senior high school. And then paste. So ganun lang po kadali. And okay na yan.
So, after nyan, ang gusto ko naman isunod sa description of the business model ay yung statement of the vision, mission, and core values ng aming business. Again, mag-a-add lang ako ng collapse group or mag-add muna ako ng spacer para hindi masyadong magkadikit, and then divider, and saka ko ilalagay yung title ng statement of the vision, mission, and core values. Statement of the vision, mission, and core values. So, center lang natin siya. Center. Then, palitan ulit natin ng font. Magandang font ba? This one. Then, palitan natin ng color. Gawin natin black. Then, i-bold natin. Okay. So, after nyan, meron na akong mission, vision. So, mag-i-insert ako ngayon ng pin na pwede kong gamitin. So, i-insert natin to. So, since tatlo yan, vision, mission, and core values, insert natin tong mga to. Then, mag-i-insert ako ng picture. So, upload. So, first ay vision. Next, upload. Vision. So, kung gusto nyo i-adjust yung picture, double tap nyo lang yung picture. Then, kayo nang bahala mag-manipulate. Kung pwedeng pa-right, pwedeng pa-left. Depends on you. So, pwede nyo ring i-adjust yan, i-zoom nyo. So, ito yung zoom ng picture. Okay. Then, next one, core values. The last one is core values. Values. Okay. After nyan, so lalagay ko lang dito, title, vision, oops, caps lock natin para mas okay. Vision, mission, and core values natin. Again, meron na ako naka-ready na mga text. So, ika-copy paste ko na lang siya. So, copy paste natin to. And then, paste. Edit natin. Gawin natin center. Center. Excuse me. Next one, the vision. Center. Next is the huwag natin i-copy lahat. So, ito na lang. Core values. Ano natin ito? Okay. Okay, so meron na akong core, meron na akong vision, meron na akong mission. Now, para sa akin, okay na dito sa first page. So, di-delete ko na to. Yung iba dito sa baba. Pwede nyo i-delete yung mga hindi nyo na kailangan. Pag hindi nyo na kailangan, i-delete nyo na. So, delete. Next, we will go to
about. Dito sa about, again, pwede nating lagyan ng header. So, mas okay kasi pag may header siya, hindi siya plain tignan. So, and suggestion ko sa inyo, kung anong header nyo nung first page dun sa home, ayun din yung ilagay nyo sa about and sa project page na header para uniform sila. So, delete na natin ito. Okay, pwede na rin hindi natin i-delete yung about na yan. And after nyan, so after nyan, no, pwede natin tong i-manipulate din. So, edit natin to. So, lagyan natin ng palitan natin siya, delete natin siya. So, ang ilagay natin sa kanya ay itong ano ba? Sige, balik natin. So, lagay natin siya dito. Palitan natin ng picture. Gawin natin insert natin. Okay. Then ilalagay ko na ngayon yung executive summary. So, executive summary. Executive summary. Tayo ng team na maganda-ganda. Ayan lang natin. 36. Select natin ng color. Ayan. Okay, so after nyan, delete natin to. Palitan natin ng collapse. Then delete natin nasa taas. Then, paste natin yung executive summary. So, hanapin natin executive summary. Kasi nalang executive summary. Ayan, executive summary. Copy, paste. Copy. And paste. Okay. After that, next tayo. After ng executive summary, lagay na natin yung maglagay tayo ng spacer. So again, depende sa inyo. Spacer, then divider. Then mag-add ako ng collapse para sa title. So next na gagawin ko dito ay yung organizational management plan. Organizational management plan. Sample natin. Then bold. And palitan natin ng kulay. Gawin natin black. Okay. So after nyan, mag-i-insert ako. Insert natin itong tatluhan muna. Then, itong dalawahan. So, sa dalawahan, tanggalin natin ito. Pwede nyo i-delete yan. And, insert tayo ng picture. So, after picture, halimbawa na lang. Halimbawa ay siya. And then insert ulit natin. So insert lang tayo ng insert ng picture. So kaya mas maganda na lahat ng picture na gagamitin ninyo ay ready na, no? Naka-upload na lahat sa gallery ninyo ng cellphone nyo or doon sa inyong saan pa ba?
again, pwede, basta mag-insert lang kayo ng mga picture or mag-save kayo ng mga picture. Ulitin na lang natin iba. So nasa sa inyo po yan. Kung paano nyo papagandahin yung picture or yung site ninyo. Okay. Then after nyan, no, insert nyo yung or ilagay nyo yung kanilang name and yung kanilang position. Syempre, ito na kailangan nyo. Halimbawa na lang dyan Serge. Then ang position niya ay finance. Officer. Then, same lang sa mga susunod. So, halimbawa, si Peter. So, si Peter Chua. Mayaman. Chua. Siya ang business. Business manager. So, and so on and so forth. So, sunod-sunod na yan. Depende na sa inyo kung paano nyo lalagyan. Kung anong position yung ilalagay nyo sa kanila. Then, after nyan, lipat na ako dito sa kabila. Project page. Again, maglagay tayo ng header. Tulad nung sinabi ko kanina, ang ilalagay dapat natin yung same header na nilagay natin sa pinakaunang page. Okay, tapos lalagay ko dito yung name. Gulaman. Sa inyo po, sa paggawa ninyo ng page, hindi kailangan na kung paano ko ginawa, ganun nyo rin gagawin ha. So, nasa sa inyo po yun. Hindi porket ganito ko siya ginawa, ganito nyo na rin siya gagawin. Mas maganda gumawa kayo ng sarili nyong design. Mas okay yun para sa akin. Mas mataas yung grades. May originality. Okay. Next one. So, dito na tayo sa may project, sa project page. So, ang gagawin ko naman dito, lalagay ako ng mga picture. So, mag-insert muna ako ng mga picture. Delete ko muna to. Delete ko muna rin itong isa. Then, mag-insert ako ng picture. So, ito. Sige, huwag natin itong baguhin. So, insert ako ng picture. Replace, image, upload. Upload lang tayo ng mga picture. Again, kailangan lahat ng picture na i-upload ninyo or ilalagay nyo sa inyong website, dapat po connected yan sa inyong business. Dahil kapag naglagay kayo dyan ng picture na hindi connected sa inyong business proposal, minus points po yun sa aking grading. So, kaya kailangan lahat ng ilalagay ninyo sa inyong website, Google site na gagawin, meron po yung connection. Again, diba sabi ko sa inyo, i-discuss nyo yan kapag nagkaroon ulit tayo ng face-to-face discussion. Okay. Okay. So, after nyan, maglalagay ako ng divider. Then lalagay ako ng picture. Lalagay tayo ng picture. So, upload. Then natin ito.
lagay natin dito ay detailed. So, diba, detailed description of services. Okay, so then copy paste na lang uli natin. So, hanapin natin dito yung detailed description. Ayan, tatay. Detailed description. Ito ba yun? Ayan natin, baka meron pa sa baba. Detailed description of services. Copy and paste. Then, so after nyan, delete natin itong nasa baba. So, delete ko muna itong mga hindi kailangan dito. So, delete. Then, mag-add tayo ng divider. Then, mag-add ako ng image carousel. Insert natin ito. Insert din natin itong iba pang picture. Insert. After nyan, center lang natin. Then, so okay na to sa akin. So, naroon na tayong home, about, naroon tayong project page. So next, publish. So ang gawin natin sunod, publish. Click mo lang tong publish. Then, maglagay ka lang ng any word na connected sa iyong project. So, halimbawa, ito ay gulaman. So, dainty gulaman. So, lagay natin dainty. Mango gulaman. Mango gulaman. Mango gulaman. Okay siya. So, wala siyang kapareha. Then, publish. Okay, so once na na-publish mo na siya, ang gawin mo, copy mo tong link. Copy the link. So, copy link. So, check muna natin kung yung link ba ay naka for everyone or kung naka-private. So, make sure dapat yung link ay naka for everyone. So, lahat ng merong link. So, naka-publish naman siya. So, ibig sabihin nito, okay siya. So, done. And then, copy link. So, copy link. And then, try natin i-paste dito yung ating gawa. So, ito na yung finish product website na ating ginawa. Ganun lang po siya kadali, no? Napaka basic lang. So again, yung link po ng finished product ng inyong Google site ay kailangan yung isend sa akin. So yun lang po. So thank you very much for your understanding. So pasensya na dahil maulan. So
I expect po na makakapagpasa kayo by group before the deadline. So, God bless everyone.